Ayon sa Exodo chapter 20 verses 4 to 5, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng anumang larawan o rebulto ng anumang nasa langit, nasa lupa o nasa tubig. Noong panahon ni Moises, hindi lang basta paalala ang tingin ng mga tao sa mga rebulto, naniniwala sila na ang Diyos ay literal na naninirahan sa rebulto. Kaya nang ibigay ng Diyos ang utos na ito, hindi niya ipinagbabawal ang sining o mga paalala. May mas malalim siyang ipinagbabawal, ang pagpapalit sa buhay ng Diyos ng isang nilikhang bagay. Pagsamba na ba ang pagyuko o paghalik sa rebulto? Pero sa Biblia, hindi automatic na pagsamba ang mga pisikal na galaw. May mga taong yumuyuko sa hari, sa propeta, o sa pinuno kahit mga anghel ay niluhuran. Ipinapakita ng kasulatan na ang puso at intensyon ang mahalaga, ganito rin ang turo ng simbahan. Pagsamba para sa Diyos lamang, paggalang o pagpupugay para sa mga banal at sagradong bagay. Bakit nga ba nananalangin sa mga santo at kay Maria? Si Jesus lamang ang tagapagligtas, walang santo ang pumapalit sa kanya, pero sinasabi rin ng Biblia, idalangin niyo ang isa't isa. Kaya ang paghingi ng panalangin sa mga santo ay katulad lang ng paghingi natin ng panalangin sa kaibigan. Pinapakita rin sa aklat ng pahayag na ang mga banal sa langit ay patuloy na nagdadala ng mga panalangin sa harap ng Diyos. Ang pamamagitan ay hindi nakabase sa sarili nilang kapangyarihan o kakayahan. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na pag-isahin ang kanyang pamilya sa langit at sa lupa. Si Maria naman nirerespeto at pinararangalan natin dahil may espesyal siyang bahagi sa plano ng Diyos. Siya ang malayang nagsabi ng oo sa Diyos at nagsilang kay Kristo. Kung bawal ang mga larawan, bakit mismo ang Diyos ay pinayagan ng mga ito sa Biblia? Ang Diyos mismo ang nag-utos na gumawa ng mga gintong anghel para sa isang banal na lugar. Pagkaraan ng maraming Israelita ang namamatay dahil sa kagat ng ahas, sinabi ng Diyos kay Moises, Mawa ka ng ahas at ilagay mo sa isang poste. Sino mang makagat at tumingin dito ay gagaling. Gumawa si Moises ng ahas na tanso at ang mga tumingin dito ay gumaling at kahit si Jesus binalikan ng pangyayaring ito at iniugnay sa kanyang sarili. Sa malaking bahagi ng kasaysayan ng Kristyanismo, karamihan ng mga tao ay hindi marunong magbasa, kaya ang mga larawan ay hindi lang dekorasyon, kundi mga guro. Kaya naging mahalaga ang mga ito sa espiritualidad ng mga Katoliko. Maaaring pagalingin ng Diyos ang tao kahit saan, nagkakaroon lang ng kalituhan kapag ang focus ay sa lugar o bagay, imbes na sa Diyos na siyang nagpapagaling. Hindi natin binabalewala ang karanasan ng tao pero lagi nating ibinabalik ang pasasalamat sa Diyos. Maaaring magpaalala ang mga imahe, magbigay inspirasyon ng mga santo, makagalaw ng puso ang mga prosesyon, pero ang Diyos lamang ang nagliligtas.